ang problema kasi, lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI, o si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya, involved yung mga Bersamin, pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging bitin. Pagka medyo parang ang tinuturo ng lagi, Martin Romualdez, Saldico, pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na investigasyon. Kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya nga, for example, kami, sinabi sa amin, ipaprioritize yung Independent Commission Against Corruption Bill. So, tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami. Tapos biglang hininto. So, talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pumipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito, yung libo-libong nawawalan ng trabaho, yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment. Makita natin, pabagsak ng pabagsak. Kasi nga nakikita natin na merong hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. So, hanggat di natutuldukan yan, ay babagsak yung ekonomiya.